Ngayong araw nga ay mag-aayos ako ng speaker. So ngayon ay gagawin natin ito dahil basag yung kanyang tunog. So ito, bubuksan natin itong pinakatakip niya. Ayan, dahil wala kaming gasolina o thinner na pantanggal, kakatirin ko na lang ito para mabuksan. So ididikit ko na lang ito mamaya para malaman kung anong problema niya, bakit basag ang kanyang tunog ng speaker na to. So ito lang guys yung laman niya sa loob. Sayad. Napansin ko nga dito na sayad na yung voice coil niya, kaya pag umaandar ay basag yung tunog niya. Tinanggal ko nga guys yung voice coil niya. So ito, may damage na talaga pala, sunog na dahil sumayad na. Medyo yupi na rin tong takip niya. Bago ididikit ko na lang ito mamaya pag nakabit ko yung bagong voice coil na bagong bili. So nagbili na lang kami ng bagong voice coil. Wala kami mabilihan dito ng coil na pang rewind, kaya buo na lang yung binili namin. Ayan, isisukat na lang bago ikabit kasi matrabaho pa kung mag-rewind pa. Sa pagkabit pala nito guys ay kailangan naka-align, kailangan walang sayad, sakto yung pagkakabit. Kasi once na sumayad dito yung voice coil niya sa gilid, ay basag ang magiging tunog nito. So kailangan pag nagdikit kayo, siguraduhin yung pantay yung pagkakabit, walang sayad. Kasi once na magsayad, siguradong basag yung tunog nito at mahirap na tanggalan yung pagdikit, lalo na kung epoxy yung ginagamit na gawing pandikit dito. So yun, hinihinang ko nga itong pigtail ng coil na ito bago epoxyhin ito para matibay. Kasi pag hindi pa ito epoxyhin, mapuputol do sa vibration ng speaker. Pinutol ko nga yung mga sobrang wire ng voice coil kasi baka magdikit. So kailangan malinis yung loob rin nito. So nalinisan ko na yung loob nito. So kung makikita nyo guys, may mga stick glue kayo sa gilid na nakikita. So akala ko kasi kanina yung voice coil okay pa, i-align ko sana. So nagcutting ako dito sa sako ng para i-align sana, para hindi na ako magtanggal sana ng voice coil. Kaso pag tester ko, wala nang connection, natuluyan na palang nasira. May damage na rin pala kasi yung voice coil nito. So ngayon i-epoxyin ko na lang to yung ilalim nito para hindi matanggal. So ito yung ginagamit ko guys, steel epoxy para matibay. Kasi yung iba ginagamit rugby, natatanggal siya. So ito yung subok ko na matibay talaga, steel epoxy. Ito yung ginagamit ko na pandikit para matibay. Kasi pag hindi matibay yung dikit nito, sa sobrang vibration niya, magdi-disalign, magiging basag yung tunog o baka masira yung voice coil sa sayad sa gilid. Kailangan maganda yung pagka-epoxy. A few moments later. So ngayon nga ay ititesting na namin kung okay yung tunog. Ayun, okay na yung tunog niya. Ngayon didikitan ko na lang to ng stick glue, to yung takip niya, pinakatakip niya. Kabit na lang ito ngayon para malaman kung okay na. Testing na lang.